Magandang araw mga bata! Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay at lakas na taglay namin sa araw na ito. Bigyan kami ng talino upang maunawaan namin ang aming aralin at ingatan kami sa anumang uri ng sakuna. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang araw mga bata! Halina't sama-sama nating tuklasin ang ating panibagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay mas kaunti, mas marami, o magkasindami na mga bagay. Ang magkaibigang si Ana at si Sarah ay bumili ng prutas. Si Ana bumili ng mangga. Si Sarah naman ay bumili ng mansanas. Bilangin natin mga bata, ilang mangga ang binili ni Ana? 1, 2. Kay Sarah naman, ilang mansanas ang kanyang binili? 1, 2, 3, 4. Mga bata, sa tingin nyo, sino sa dalawang magkaibigan ang may mas kaunting biniling prutas? Tama, si Ana. Si Ana ay bumili lang ng 2 mangga. Ibig sabihin mga bata na ang 2 ay mas kaunti kaysa bilang na 4. O pwede natin basahin na 2 is less than 4. Ito naman ang magkaibigang si Mario at si Pedro. Pareho silang may alagang hayop. Bilangin natin kung ilang alagang pusa meron si Mario. 1, 2, 3, 4. Si Pedro naman, ilan ang kanyang alagang aso? 1, 2, 3, 4, 5. Sa tingin nyo mga bata, sino ang may mas kaunti ang bilang ng alagang hayop? Tama, si Mario. Dahil 4 lang ang alaga niyang pusa, samantalang si Pedro ay mayroong 5 alagang aso. Ibig sabihin mga bata na mas kaunti ang bilang ng 4 kaysa bilang 5. Pwede nating basahin na 4 is less than 5. Ang magkaibigang si Lisa at Mary ay bumili sila ng sorbetes. Bilangin natin ilang sorbetes ang binili ni Lisa. 1, 2, 3, 4, 5. Kay Mary naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino sa kanilang dalawa ang may mas kaunti na bilang na binili na sorbetes? Tama, si Lisa. Dahil 5 sorbetes lamang ang kanyang binili, samantalang si Mary ay 6. Ibig sabihin mga bata na ang 5 ay mas kaunti ang bilang kaysa 6. Dapat tandaan mga bata na ang mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit na bilang na mga bagay sa unang pangkat kaysa pangalawang pangkat. Ito naman ang magkaklaseng si Ted at si Bon. Si Ted ay may alagang ibon. Si Bon naman ay merong alagang sisiw. Bilangin natin ang alaga ni Ted na ibon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kay Bon naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alin ang mas marami mga bata? Ang alaga ni Ted na ibon o ang alaga ni Bon na sisiw?
Tama, ang alagang ibon ni Ted dahil ang bilang nito ay 7. Ang kay Bon ay 6. Ibig sabihin mga bata, ang 7 ay mas marami kaysa bilang na 6. Ito naman ang magkaibigang si Kyle at si Jed. Sabay silang namitas ng bayabas. Bilangin natin kung tig-ilang bayabas ang nakuha nila. Kay Kyle muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kay Jed naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sino sa kanilang dalawa ang may mas marami ang nakuhang bayabas? Tama, si Kyle. Dahil 9 ang kanyang nakuhang bayabas samantalang si Jed ay 8. Ibig sabihin mga bata na ang bilang 9 ay mas marami kaysa bilang 8. Pwede nating basahin na 9 is more than 8. Ito naman ang magkaibigang si Jen at si Lenny. Sila ay mayroong Crayola. Bilangin natin ilan ang Crayola ni Jen at ni Lenny. Bilangin natin ang Crayola ni Jen. 1, 2, 3, 4, 5. Kay Lenny naman. 1, 2, 3, 4. Sino sa kanilang dalawa ang may mas maraming Crayola? Tama, kay Jen. Ibig sabihin, ang 5 ay mas marami kaysa bilang na 4. Tandaan natin ang grupo ng mas marami. Ibig sabihin, nagpapahayag ng mas higit na bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Bilangin natin mga bata kung ilang piraso ang itlog na binili ni Jane at ni Pia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na itlog ang binili ni Jane. Kay Pia naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din na pirasong itlog ang binili ni Pia. Ibig sabihin mga bata, magkasindami ang bilang na binili nilang itlog dahil kay Jane ay 6, kay Pia naman ay 6. Si Ben at si Junjun ay mayroong laruang pambata na kotse-kotsihan. Bilangin natin ilan ang laruan ni Ben at ni Junjun kung magkasindami ba sila ng laruan. Bilangin natin ang laruan ni Ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kay Junjun naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din kay Junjun. Ibig sabihin mga bata, 8 kay Ben, 8 kay Junjun. Ibig sabihin, magkasindami ang kanilang laruan. Si Princess at si Marie ay magkaibigan at meron silang magagandang ipit. Bilangin natin kung ilang ipit meron si Princess at ilang ipit din meron si Marie. Kay Princess muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kay Marie naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin mga bata, magkasindami ang bilang ng ipit ni Princess at ni Marie. Pwede rin nating basahin na sa Ingles ay 9 is equal to 9. Ibig sabihin ng magkasindami ay nagpapahayag ng pareho ang bilang ng bawat pangkat. Para sa inyong pagsasanay, bilugan ang tamang sagot. Bilugan ang simbolong ito kapag mas kaunti ang bilang na nasa unang pangkat.
Itong simbolo naman na ito kapag mas marami ang nasa unang pangkat. Itong simbolong ito naman ay ginagamit kapag magkasindami ang bilang ng bawat pangkat. Bilangin natin mga bata kung ilang piraso ang nasa bawat pangkat. Unahin natin ang dalandan. 1, 2, 3. Ang mangga, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Alin kaya ang tamang sagot? Tama! Ang dalandan ay mas kaunti kaysa mangga. Ibig sabihin, ang bilang na 3 ay mas kaunti kaysa bilang na 4. Bilangin naman natin kung ilang bibe ang nasa unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa pangalawang pangkat naman, bilangin natin kung ilang sisiw. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisiw. Tama! Ang bibe ay mas marami kaysa sisiw. Ibig sabihin mga bata na mas marami ang bilang na 6 kaysa bilang na 5. Bilangin naman natin ang mga gunting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gunting. Sa kabilang pangkat naman, bilangin natin ang mga lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lapis. Mga bata, merong 7 gunting at meron ding 7 lapis. Ano kaya ang sagot dito? Tama! Magkasindami. Dahil magkapareho ang kanilang bilang. Mahusay mga bata! Laging tandaan mga bata na ang simbolong ito ay gagamitin kapag ang nasa unang pangkat ay mas kaunti ang bilang kaysa pangalawang pangkat. Itong simbolong ito naman ay gagamitin kapag ang sa unang pangkat ay mas marami kaysa ikalawang pangkat. Ang simbolong ito naman ay gagamitin kapag magkasindami ang bilang ng dalawang pangkat. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!